Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos muli sa awat tulong ng Diyos ay short video lamang ito at may papakita natin dito ang pagdakbo at pag-atras ni Michel Bendillo ng SDA o Sabadoy-Doy, Baldodoy, Sabadista sa ating napagkasunduan o sa aming napagkasunduang debate online through a Russia TV na inadjust natin. Ang magiging moderator ay si Pastor Rayan Fuentes. At makikita nyo talaga ang kanyang pagpapatutsada dahil medyo nababawasan na nga ang kanyang buhok sa sobrang stress at tatanggalin sana natin ang kanyang stress sa pamagitan ng pagpalo sa kanya ng tunay na aral ni Kristo na ating mababasa sa 15:2 ng unang Korinto ay nagpapatutsada ba sa kadahilanan na takot po sa atin itong Bendilyo na ito. Ngayon makikita nyo, ipa-flash natin sa screen yung comment ko sa kanyang post at siya naman ay nag-response agad ng kala mong kala mong walang kaalam-alam sa mundo na nag-set up kami ng debate sa sobrang takot nagkaroon ng amnesia. O, tinan nyo. Nag-comment ako, ang sabi, takot na po sa akin si Michel Bendillo. Nakaset up na po kami with moderator, Pastor Rayan Fuentes. At makikita nyo, 11 minutes siya agad ay nag-comment. Sabi niya, ipakita mong ebidensya! Na mag-set up, pinatayin kita ng cellphone dahil sa kabastusan mo! Nagpatutsada pa. Ibig sabihin, magpakita daw ng ebidensya. Therefore, itong si Michel Bendillo na Sabadoy-Doy na takot maski sa online debate na tinakbuhan ako, nagpapatutsada at nagsisinungaling. Alam naman natin ang kasinungalingan, hindi po nasang galing sa Diyos, kundi ayon sa 8:44 ng 1 sa demonyo o yung kaaway ng Diyos, na ang sino mang nangagsisipagsanay ng gayong mga bagay, ayon sa Hebreo Kapitulo 27, versikulo 10, yung konsideradong mga kaaway ng Diyos, hindi kaaway pala ng Diyos ito dahil sinungaling. O bakit? Sabi niya, magpakita daw tayo ng ebidensya. O, Michel Bendillo, paano mo ngayon ito sasagutin? Nag-chat ako sa'yo nung Lunes. Sabi ko, debate tayo kahit online. Pwede ka, bro? Kahit sa Russia TV. Sabi, okay, pa-schedule mo sa Russia TV. Tapos, makikita nyo sa comment niya dito, magpakita daw na meron ng setup. Diba? Nasaan daw ang ebidensya? Aba, hindi ka yata marunong mag-messenger. Hindi ka na nga marunong sa tunay na aral, Michel Bendillo. Hindi ka pa marunong sa messenger. Ay nako, talagang hindi mo mabasa yan sa kaliit ng... Ay nako, wag na lang nating banggitin, O, makikita mo. Siya pa ang itanong mo kay Russia TV, may ganun pa siyang tapang O, ngayon, tapos, makikita nyo pa sa kabilang chat, sabi ko, aba, therefore, ready ka. Kaya mo bukas? Baka kasi bro, tumakbo ka na naman po. Kasi nakailang takbo na sa akin ito. Tawag ako mamaya. Sabi niya, sabi ko, magtanong ka para mabigyan ko ng panahon. Maghanap ako ng signal. Naghahanap pa ng signal. Dahil sa area ko, mahina ang signal dahil solar lang ang gamit ko. Hindi ko naman tinatanong Wala namang problema doon kung solar lang. Sila Kristo nga nakipagdebate, walang solar Pero nagpapatutsada siya, makikita nyo, sa sobrang takot niya sa akin. Ngayon, anong sabi naman ni Pastor Fuentes na kaming dalawa ay naghihintay? Pakitingnan nyo ito ipapakita ulit natin dito ipa-flash ulit natin sa screen. Sabi ko, bro, wala pa si Bendillo. Sabi ni Pastor Fuentes, wala pa nga, hintayin natin, sige. Sabi niya, baka natakot. Natakot naman talaga. Dahil gumawa na kami ng GC, i-mention siya namin ng i-mention, pakinggan nyo ulit, i-flash natin sa screen. Ayan, sabi ni Pastor Fuentes, good morning. Thursday pakilatag sa proposisyon. I-mention ko na siya ng Tuesday. I-mention na rin siya ni Pastor Rayan Fuentes. Wala pa rin, no response. Kaya nung pag-chat ko kay Pastor Fuentes, hinatulan ni R.A. Fuentes na naduwag sa akin itong si Michel Bendillo. Pero veterano daw ito na debatidor. Ay, naku, hindi na ako magtataka. Veterano pala sa takbuhan ito. Ay, nako. Kaya kayo na bahalang humatol, Kino-call out ko ulit itong si Benjel Machilio. Machilio ba? Kapatid na JB, ano ba? Bendillo? Bendillo. Akala ko Machilio o Martilio. Bendillo ba? Kino-call out ko si Bendillo. Partida na nga. Moderator na nga natin si Pastor Rayan Fuentes ng Baptist Church. Kakasa ka ba? Napatutunayan ko ayon lang sa Biblia na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Tutulan mo yan, Michel Martilio. Martilio?
Benilio. Bendilio. Tutulan mo yan, Mitchell Bendilio. Kaya mo? O tatakbo? Eh kung tatakbo ka, sanay na ako sa'yo dahil nakailang takbo ka na sa akin. At inilalantad mo pa sa social media yung kasinungalingan mo. O, di ba? Sinungaling ka. Hindi ka sa Diyos. Hindi nasang galing sa Diyos yan. Sa demonyo yan. Ayon sa 8:44 ng 1. Na konsideradong mga anak ng diablong mga nagsisipagsanay dahil uri ng kasinungalingan yung ginagawa mo na ikinakalat mo sa social media na inilalantad mo lang na talagang duwag ka. Ngayon, nakita nyo na ang mga conversations, ipinakita ko na sa'yo, at saksi dito si Pastor Ray Ann Fuentes na handang gumugol ng oras para mag-moderate sa atin. Kahit online na, tatakbuhan mo. Paano ka naging ano yan? Di ba, komedyante ka eh. Hanggang comedy ka lang, hindi ka marunong sa debate, marunong ka sa takbuhan tsaka sa tawanan. O, kita nyo? Sabi niya, pakita daw Eka ang setup. Pinatay niya daw ang cellphone dahil kabastusan. Anong pangmabastos to? Binibiro lang siya. Eh, siya nga tong biro ng biro eh. Pakinggan nyo. Mitchell Bendilio, paano mo ngayon ide-depend to? Ikaw nga tong pala biro. Tapos, ginawa ko lang sa'yo ginagawa mong biro, pikon na pikon ka. Eh, talagang isip bata itong gantong klaseng estilo ng debate, ano? O gantong klaseng estilo ng shame on you dahil bata pa ang sumasaway sa'yo, tinakbuhan mo. Pakinggan nyo bago matapos ang video. Mr. Moderator. High blood na! Moderator style. Bro, Jared, question. Okay, ngayon, binanggit mo kanina na hindi fit yung word na holy sa mga miyembro ng simbahang katoliko sapagkat may ikli ang damit, nagpapatato. Tinatanggap po ba yun? Yes or no? Yes, very well. Yes or no, bro? Yes or no? Yes, sabi ko yes. Paliwanag, bro. 1 minute. Kasi tinan mo ha. Sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, kung ating babasahin ba na Jared, ito. Sagot ko sa tanong mo. Tinan mo ha. Tagal naman, moderator, inuubos yung oras, oh. Okay, may 1 minute lang. Babasahin ko na ba na Jared, oh. Mag-objection kayo kayong ano mo. Ito. Ang babae ay huwag mananamit ng nangyuti sa lalaki. Ang lalaki ay magsusunod ng pananamit ng babae. Kapag sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumang din at kapanagin mong Diyos. Paano ka naging banal dati dahil kung karumang dumay ka sa panagin ng ating Panginoong Diyos? Okay. Ay maraming mga babae pagkanon. Okay. Okay. Next question. Saan mababasa sa official doctrine ng Catholic Church o sa CCC na inuutos mismo ng dogma at ng simbahan na magsuot ka ng hindi nauukol at kalaswa-laswa? Meron ka bang mababasa na paragraph? Meron o wala? At kung wala, tinatanggap mo na sinungaling ka? Meron o wala sa CCC? Meron daw ba wala, bro? Sagot. Wala akong mababasa. Ayun, salamat. Hindi ko binabasa yan. Okay. Next question. Okay. Next question. Next question. Ngayon, sinasabi mo na makakasalanan at hindi nagbago ang simbahang katoliko o yung mga miyembro nito. Tinitindigan mo ba yung hanggang mamatay ka? Yes or no? Yes. Okay. Yes. Next question. Yes, kasi bakit? Gaano na katagal ang Catholic sa buong mundo? Gaano na katagal? Bakit walang nagbago sa kanilang estilo? Bakit walang nagbago sa kanilang pamumuhay? Okay na? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi naman nagbago. Marami mga Catholic, pag tinanong mo, ligtas ka pa ba? Hindi. Hindi, Diyos na nakakaalam yan. So, sunod mo na kaligtasan. Okay na. Okay na. Next question. Next question. Ayon sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church, meron ka bang mababasa na magpakasala ka at gumawa ka ng kasalanan? Meron ka bang mababasa sa official doctrine ng simbahang katoliko na sinasabi, anong paragraph ha? Na sinasabi mismo, yumaon kayo at magkasala pa ng matindi para maimpyerno kayo. Meron ka bang mababasa sa aklat na hawak ko sa CCC? Meron o wala? Wala ako. Ayun! Wala. Question, agree ka ba, Brother Jared, na ang apostolic
apostolic ay, ang salitang apostolic ay ito'y karanasan. Walang problema doon, bro. Karanasan ng mga apostol, o meron kayong similarities na karanasan. Dinadala mo yung salitang apostolic eh. Yes, bro. So, Dahil, bro, sige ka, bro, hawag ka sa sapa, bro. Karanasan din namang sinawag ng apostol. Bro, walang problema doon. Meron kaming karanasan ng mga apostoles. Ito na yung connected nga kami doon sa mga apostoles eh. Kaya nga meron tinatawag na aral lang simbahan sa Biblia na apostolic succession. Therefore, yung karanasan ng mga apostoles, nasa amin yon. Katunay, mga bangkay nila, nasa amin eh. Sa inyo, wala. Dahil nagbasa lang kayo ng Biblia, nagpanggap na kayo na aral apostoliko eh. Kaya, maliwanag na maliwanag, kahit basahin mong karanasan ng mga apostoles, pasok pa rin yan sa simbahang katoliko, hindi sa inyo. Dahil hindi nga kayo kilala ng mga apostol eh. Nagbasa lang kayo ng Biblia, kilala na kayo ng mga apostol. Sino apostol kumausap sa inyo? At sino apostol ang konektado sa inyo? Sagot! Pero hindi, but you are not under cross-examination. Sunod na tanong, kapatid. Sige, sige. Sa salitang apostolic, ano? Kaya nga nasa pangalan namin eh. Wait lang. Medyo madali ang tatanong po ako. Sige, patapusin muna natin si Bro Apostolic. Huwag mo na siyang... Basta mo dito. Sige, bro. Sa salitang apostolic, bro. Sige, Ang bro. mga sinauna mahalaga, talking about the original apostles, ito ay nakaranas ng kapuspusan ng banal na espiritu with the initial evidence of speaking in tongues. Ang tanong ko, Mother Jared, ito ba ay personal mong naranasan bilang apostolic? Yes! Katunayan, kaya ko mag-speaking of tongue ngayon eh. 2:46 ng gawa, E.L. Severando, unanemes todos los días no templo. That is speaking of tongue. May tagapagpaliwanag ba? Paliwanag. Basa, kapatid na JB. 2:46 ng gawa. Ito ating mababasa. Kaya personal, ngayon, pinapakita ko sa'yo. Hindi naman yung speaking of tongue na, shalalala, shalala in the morning. Hindi speaking of tongue yung kabaluhuraan yun. Basa, 2:46 ng gawa. Ay, naku, alam ko na kung saan ka pupunta, iho. Ito. At araw-araw silang nagsisipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo. Ano sa Portuges? Nakapikit pa ako. E.L. Severando, unanemes todos los días no templo. Speaking of tongue yun. Dahil ang akala nyo speaking of tongue, bro, yun yung hasalalalala. Hindi speaking of tongue yun, speaking of demon yun. Mga ayoko na lang sabing taranta, no? Tapos merong do. Kasi alam ko na kung saan ka pupunta, kapatid. Naranasan naming lahat yan. Marunong kami mag-English, marunong kami mag-Japanese. O gusto mo i-translate ko pa dito sa Google na hawak ko, that will be considered as speaking of tongue. Dahil yung Pentecost, yung speaking of tongue doon, hindi yun yung hindi maintindihan. Yun yung iba-ibang wika na nai-interpret. Next question! Sa pamamagitan ng nananampalataya at yung konteksto ng nananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ni Kristo na sa pamamagitan mo nito, ligtas kayo. Bakit? Dahil yung kautusan, basahin natin ang sabi ni Pablo, hindi sinabi ng mga pastor ng Baptista ito. Basahin natin ang 3:24 ng Galacia. Ano pa pang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Therefore, mga kababayan, ang maghahatid sa ating Panginoong Hesukristo, yung kautusan. At masusunod natin yung kautusan kung nananampalataya tayo, hindi para sa bunganga lang gaya ng ginagawa nila. Praise the Lord, hallelujah. Kakanta pa sila no? Mga loko-loko itong mga walang yan ito. Paano maging Kristiyano ito? Saan mo naman nabasa sa Biblia yung mga apostol pag nagkakatipo, nagtatatalon-talon? Thank you Lord, oh my soul. Mga siraulo kayo. Mga protestanteng demonyo itong mga walang yan ito. Saan mo nabasa yun? Ang ginagawa ng mga apostol, 27 ng gawa, nagpuputol-putol ng tinapay, hindi nagtatatalon-talon. Dahil wala kang mababasa sa Biblia ng New Testament na inutos ni Kristo yon. Ngayon, tuloy tayo sa ating paksa. Yung salitang nananampalataya pala sa Biblia,